magpatuloy sa ating klase for today, I would like to read a passage sa Ephesians chapter 3 verse 14 hanggang verse 19. Ang sabi dito, "For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name, that he would grant you according to his riches of his glory to be strengthened with the power through his Spirit in the inner man, so that Christ may dwell in your hearts through faith, and that you being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ which surpasses knowledge, that you may be filled up to all the fullness of God." May the Lord bless the reading of His Word. So dito natin makikita, napakaganda, yung pinakasentro ng mga binasa nating talata ay patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ano yung pag-ibig ng Diyos? Dito po makikita po natin na nilinaw ni San Pablo ang siyang sumulat ng mga talatang ito na ang pag-ibig ng Panginoon ay sa totoong buhay mahirap siyang i-comprehend. Ano ba ibig sabihin noon sa Tagalog? Mahirap siyang sabi nga ng iba, hindi maarok ng ating alimpatakan, ng ating isipan. Ano 'yun? Yung lawak, yung lalim, yung taas, no? ng kanyang pag-ibig. And this kind of love which surpasses knowledge, nahihigitan niya ang lahat ng kaalaman ng tao, no? Hanggang sa magkaroon tayo ng ganap ng kaunawaan kung ano at sino ang Diyos sa ating buhay. Kaya napakaganda. And we always have to remember that lahat naman tayo ay paminsan-minsan marami tayong mga pinagdadaan ng mga problema, mga challenges, mga suliranin, things like those. We should never ever forget that God loves us so much. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Ang kanyang naisin na tayo ay magkaroon ng buhay na may kasaganaan. Sabi nga sa John 10 verse 10, "The thief came to kill, steal, and destroy." Yung kaaway ay pumunta para magnakaw, pumatay, at manira. Pero ang sabi ng Panginoon, "I came that they may have life and have it to the full." Ako ay naparito upang sila ay magkaroon ng ganap na buhay, ng kasiyahan, ng kapayapaan, ng pag-ibig na hindi maaring pantayan ng anumang bagay sa sanlibutan. Yun ang kadakilaan ng pag-ibig. Yun ang kadakilaan ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Tayo'y manalangin. Dakilang Panginoon, maraming salamat sa inyong paalaala sa amin patungkol sa lalim, lawak, taas ng iyong pag-ibig sa amin, Panginoon, that no one can ever compare, O Lord. Salamat po sa iyong kabutihan as we pray sa pagpapatuloy po ng aming pong pag-aaral, sa patuloy po na aming pong pagsasaliksik, Panginoon, ng mga bagay-bagay na may kinalaman po sa darating po na DOH examinations. I pray, Father, that you bless each and every family represented sa aming pong pag-aaral na ito, Panginoon. Lord, I pray for blessing. I pray for protection even for each one. Maraming maraming salamat, Panginoon. Ang lahat ng papuri at pagsamba ay aming ibinabalik sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at amen. Well, magandang umaga muli sa inyong lahat, and I would like to welcome our newcomers. Meron tayo mga kasamaan sa inyo sa grupo ng ating klase na ito who just came in, and the others hindi pa po nakapag-enroll, kaya po kayo po ay akin pong ay pinakakiusapan, give priority to enrollment. Ngayon, kung sakasakali lang po, kasi may mga changes po, hindi natin medyo naiintindihan yung mga dynamics ng ating pong online. Sa ngayon kasi, dati, kapag clinic mo yung link, dire-diretso po yun, nakapag-send at nakapag-enroll. Pero siguro sa ngayon ay, kung kayo po ay naggawi sa website ng AUSA, ausaonlineschool.com, kailangan nyo muna, itry nyo muna na mag-register
No, pag nag-register po kayo sa website ng AUSA, because lahat po ng ating mga materials ng training ay matatagpuan po sa ating website, kailangan po ninyo mag-register. And when you register, pag hinanapan po kayo ng username, I strongly recommend you use your full or complete name. Kompleto po yung pangalan ilalagay nyo po sa inyo pong username sa website when you register. And then, ang kasunod po nun, gumamit po kayo ng email address na active. Ibig sabihin po yon ay pwede pong, kasi po na magko-communicate po yung ating pong system doon sa inyong email address. Pag active po yan, magre-respond po siya. Yun po. Kasi minsan po yung dahilan kung bakit hindi po tayo nakakapasok. When we use an email address na inactive na po siya, hindi talaga tayo makakapasok. And thirdly, you have to remember the password that you have used. Yun po yun. Kasi pagka nagkamali po kayo ng password na ginamit, hindi kayo makakapasok sa system. And then pagkatapos po nun, pagka nakapag-register po kayo, mag-login. And then after login, click nyo po yung ating pong website, and then upon clicking the website, then there you are, ma-access nyo na po, doon na po kayo maghanapin nyo po yung ating link po na enrollment form, and then from there kumpletuhin nyo po yon, and make sure that every information na hinihingi po roon ay comply po natin. We supply all the needed information para po tuloy-tuloy po ang inyong pag-enroll. Do you have any questions so far? And by the way, ang iba po sa inyo po, yes, ang iba po sa inyo, ang gamit po ng inyo pong ng inyo pong screen ay inyo pong cellphone number. Pakiayos po ng kaunti. Kasi when we do the grading later on, lalabas po yung iPhone or phone number po ninyo, hindi po lalabas yung inyo pong pangalan. So I will strongly recommend even yung screen name ng inyo pong Zoom sa ngayon, ilagay nyo po yung inyong complete name para po when we do the quizzes later on, magre-reflect po yung inyo pong complete name. Ayan. Okay, tuloy po tayo. And right now, andito po si Sir Joseph. Sir Joseph, welcome po. Pati yung mga kasamaan po ni Sir Joseph na sumama po sa ating klase. And may makeup na lang po kayo sa Joseph. Medyo mahaba-haba po yung natalakay na po natin. But like what we've said, lahat po ng ating mga sessions ay nasa YouTube. You just pwede niyong tingnan po ng you could uh, look back at those presentations that we have had in the past. Oh, well. So nakikita niyo na po slide na to. The ano lang po, for the benefit of the newcomers, ibalikan lang po natin yung ating pong lesson kahapon kasi critical po ito ng mga information regarding sa DOH examination. So I would really make sure na lahat po, lalo na po yung mga newcomers natin, they would internalize everything because this has something to do ng mga bagay-bagay sa inyong licensure examinations, no? Tulad po na nabanggit na po natin kamakailan with regards to your, for a while, make sure ko lang po na kayo po ay ano. Ato po, yung ating pong module na ito, ang module number 2 has something to do with the massage practice. Ano po yung mga batas? Ano po yung mga yun na pag-usapan natin, Code of Ethics, ano po yung mga sinusundan nating alituntunin bilang mga massage therapists, at ito po ay ayon po sa kagawaran ng pangkalusugan. And we also have discussed the only law that we have on massage is Presidential Decree 856. Ito lang po yung natatanging batas na kung saan ay na-mention po ang massage. Ito po ay matagpuan natin po sa Chapter 13 ng PD 256, which is the Code on Sanitation of the Philippines, at ang pamagat po ng chapter na ito ay Massage and Sauna Bath Establishments. Ayun po. At tulad po ng nasabi na po natin, when it comes to this law, ang batas na ito na
pinirmahan po ng dating Pangulong Ferdinand Marcos, the late President Ferdinand Marcos, has, kung titingnan niyo po, it's more on the sanitation side, no? It's more on the sanitation side ng massage industry. Kaya doon po pinag-usapan kung ano ang measurement ng mga rooms, ano ang measurement ng mga anong tawag po niyan? Anong uri po ng mga candlelight ang ginagamit, no? Yung mga lumens, even the ventilation, the vermin control. So, practically, ang lahat po na matatalakay po, tinalakay po sa PD 856 or Code of Sanitation on the Philippines with the title na Massage and Sauna Bath Establishment ay patungkol mostly on the physical structure po ng massage clinic at ng sauna bath establishment. Kaya lang, yun nga, that was 1975. No? So ang haba-haba po ng panahon na tinakbo at wala pong naging mga bago at makabago po mga patakaran ng DOH. Kaya po minabuti po ng ating pong kagawaran ng pangkalusugan, the Department of Health came out with this administrative order. Ito yung AO 2010-0034 at ang Administrative Order 2010-0034 is an amendment to the implementing rules and regulations ng PD 856 Chapter 13 na may patungkol sa massage establishments. And here sa AO 2010-0034, well, ang kanyang pamagat is revised, no? Revised implementing rules and regulations. Ang focus ng AO 2010-0034 ay patungkol doon sa mga massage therapists. So dito na po pinag-usapan at makikita natin maya-maya ng konti ano ang mga functions ng iba't ibang komite na may kinalaman sa massage licensure examinations, ano ang function ng mga ibang komite ng isang komite na ang kanyang gawain ay magbigay po ng kaakibat na credit units para po sa pagre-renew ng DOH massage license. Ayan po. So balik tanawin po natin, actually napag-usapan na natin ito na nakalipas na araw, ano po ang komposisyon ng CEMT. Ang CEMT muli ay Committee of Examiners for Massage Therapists, no? Massage therapy. Yun po yung ibig sabihin po ng CMT. At ang kanyang binubuo po ito ng ating pong chairperson at ang kasalukuyang chairperson po ng CEMT ay ang director po ng Health Facilities Services and Regulatory Bureau. Katulad na po nabanggit po natin, with regards to exams, with regards to anything about the massage licensure examinations, ang lahat po ng mga information na kailangan nyo pong malaman ay matatagpuan nyo po sa website ng Health Facilities Services and Regulatory Bureau. Ito po yon, www.hfsrb.gov.ph. Ayan. Ang kasalukuyang chairperson po natin sa ating pong Health Facilities and Service Bureau ay walang iba kung hindi ang isang engineer po. Siya po si Engineer Tan, Annette Tan. Ang kanyang kumpleto po, mahaba-haba po yung kanyang mga ano yun, mga burluloy after her name. Engineer Annette B. Tan C RN MPH blah 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 si seso ng siya po ay seso 4. Kaya, ayun, maaaring may iba magtataka, eh sir, bakit naman engineer po yan? Hindi po siya doktor. Okay? Kung titingnan po natin, ang Health Facilities Services and Regulatory Bureau has something to do with accreditation or ng mga health facilities, no, ng mga hospitals, ng mga clinics, hanggang sa napasama na po yung masahe po under that office. Okay, uli, ang ating pong chairperson ng CEMT ay walang iba kundi si Engineer Annette B. Tan. Now, ang sumusunod po ng mga kabahagi po ng komite ay ang Environmental Health Office. Siya po ang Vice Chairman, Sanitary Engineer coming from, I think, sa Health Facilities Bureau pa rin. And one medical practitioner, one physical therapist, one legal officer, at yung hanay po ng mga
massage therapist. Ito po yung members po ng mga DOH accredited na mga assessors, facilitators at maging ng mga massage therapist. At tulad nung nabanggit po natin, kamakailan, sa buong komite na ito lang po, number 7, ang sa pagkakaalam ko, wala pong representation sa ngayon. Bakit kamo? Kasi yung dati pong na-acknowledge or recognized or accredited na massage association ng mga LMT, ng mga licensed massage therapist ay tila parang nawalang bula. Kaya wala na po tayong representation on this. Kung kailan tayo magkakaroon ng accredited association, that we do not know. Kasi po ang mga kasamahan po natin na sa Manila, ang inaasahan po natin sila pong gagalaw regarding that matter. Okay, ano po yung mga kapangyarihan po ng ating pong CEMT? Ano po ang kapangyarihan po ng komite? Sila po ang nag-schedule kung kailan po yung exam. Sila po ang nagbibigay ng designation kung saan po yung venue ng massage licensure examination. Sila po yung nag-approve ng lahat ng application at sila din po ang nagbibigay ng sila din po ang inaatasan ng ating pong pamahalaan na maghanda ng inyo pong lisensya, ng inyo pong Certificate of Registration na pipirmahan ng Secretary of Health at ibibigay po sa inyo. Yun po yun. Yun po yung mga kabuuan po ng function, ng kapangyarihan na o gawain ng komite na siyang nangangasiwa ng licensure examinations. Ngayon po, generally, tulad na napag-usapan na po natin, ang traditionally ang venue na exam ng DOH sa Luzon, ito ay ginaganap sa DOH Manila. Ang sa Visayas naman po ay sa Cebu at ang Mindanao naman ay Davao. However, like what we have mentioned, kapag ka sa isang area mas marami po, kunwari, like what happened here in sa Jensan, madami-dami po yung na-exam dito po. Mula sa AUSA po, umabot po tayo ng almost 60. Kaya po sa buong Mindanao, ginawa po ang exam sa Gensan. So ganun po ang prinsipyo po na sinusunod po ng komite kapag sa isang area mas marami mag-exam, doon nila ginagawa po ang venue o ginagawang venue po ng licensure examination. At however, sa Manila, traditionally, doon po talaga sa DOH Central Office which we can find sa DOH or sa Tayuman area. Ayun po. Ayan. So here, we can see yung mga paunang discussion regarding doon sa mga ano yung grounds no dito sa bahaging ito. Ano po yung mga grounds na maaari pong matanggalan o matanggal o maalis ang ating pong lisensya. And one of which, there are several of them, pwede mapag-usapan natin sa sunod na bahagi po ng ating pong ano po ng AO na ito ay mga pagkakaroon po ng conviction ng criminal offense na may kinalaman po sa moral turpitude and then pagkakaroon po ng maari pong paging physically unfit, mga things like those. No? So, pag-uusapan po natin yan sa mga susunod po na bahagi po ng AO na ito. Ayan po. Kung kayo po sakasakali po mawala yung inyo pong Certificate of Registration which stands out as your license, ang CAMT ang siyang nangangasiwa sa pagkakaroon po kayo ng certified true copy ng inyo pong license na nawala, nasira, things like those. And sila din po ang tumatanggap ng mga complaint. Kung sakasakali po sa ating pong paging massage therapist, may mga reklamo po ang kapwa natin ng mga massage therapist, may reklamo po ang general public po, ang ating po mga kliyente, ang opisina na siyang tumitingin at gumagawa ng investigasyon ay ang komite na ito. No? Pero po hindi po sila mag-a-act sa any complaint unless ito po ay sworn statement. Ibig sabihin po, ito po may panunumpa sa isang abogado at sinubmit, pinadala po sa DOH at ito po ay aasikasuhin po ng committee ito, the Committee of Examiners for Massage Therapy. Ang sumunod naman po ay sila din po ang nag-a-accredit ng mga institusyon, katulad halimbawa ng ating pong AUSA.
o sa ngayon po ang tawag po sa atin ay Handspring Wellness and Spa Academy or HAWSA. Sila po ang nagbibigay po ng accreditation. Sila po ang nagre-recognize even ng mga training providers. Sila po ang kapag nagkaroon po ng problema, sila din po ang mag-aalis ng mga accreditation na ito. No, so they have the power to give and they also have the power to remove whatever accreditation na kanila pong ni-release ah, sa mga pumasa ng licensure examinations. Tulad ng sinabi natin kahapon, hindi na po ito masyadong nagaganap yung regarding sa monitoring. Kasi nung araw, ayon sa AO na ito ay ang DOA Central Office as nagmo-monitor ng mga massage therapist down to the barangay level, no? Down to the LGU level. Pero ngayon dahil lang po sa kung inyo po narinig na po yung Local Government Code of 1990, ito po ay dinevolve na yung function ng ating pamahalaan mula sa highly centralized na function ng gobyerno, binaba na po sa local government ang mga bagay katulad halimbawa ng health. No, ibig sabihin po nun, ang nangangasiwa na ng local health issues and concerns ay ang mga local government units. Kaya ito po ay hindi na po nasusunod sa kasalukuyan. Wala na po silang direct monitoring. Ayan, so they are given the function to regulate, to professionalize, and uplift the practice of massage in the country. And ipi-perform po nila, gagawin po ng komite lahat po ng mga related duties and functions assigned by the Secretary of Health uh, patungkol po sa implementation po ng provision ng Code on Sanitation of the Philippines. Ayan. Mahaba-haba po itong patungkol sa Continuing Massage Therapy Education Council or CMTA. Ito yung pangalawang komite na matatagpuan po natin sa AO na ito. Pero hindi na po natin pag-uusapan po ang nitty-gritty po nito. But I would just like to emphasize na ang CMTE, ang kanyang pangunahing function ay magkikilalanin po ang mga units, no, na ah, halimbawa ng mga continuing education units na gagamitin po o magagamit po sa pagre-renew ng mga massage license. Kung kayo po ay PRC holder, kung kayo po ay mayroon pong lisensya na inisyu po ng Professional Regulatory Commission o ng PRC, kayo po ay mayroon din po silang requirement doon ng ano po, na continuing education, no? So, ganoon din po yung prinsipyo po ng ating po sa DOH. Meron po tayong continuing education units, pero ang katawagan po niyan ay 30 credit units. Sila po ang nag-approve po niyan, sila po ang nagbibigay po ng equivalency po niyan kung ilang units at sila din po ang nagbibigay o nagre-recommend kung ano po ang mga standard na mga singilan, no, ng mga 30 credit units na yaan. Ayan. Po, tuloy po tayo. Ah, Ano naman po, ito yung tulad sinabi ko po na napakahalagang maintindihan po natin, lalo na yung mga kapapasok lamang po, na when it comes to the examination, sa DOH, lagi po ang exam ay ginaganap tuwing June at December ng bawat taon. Ulitin ko po, first week of June and December. Okay. So, it happens, there are times that it happens na nagaganap po siya ng earlier or probably naman nagaganap din po siya ng late. No? Pero po yung by tradition, yun po, June tsaka December po yung exam. Ang kagandahan po niyan sa kasalukuyang komite, nung araw po kasi naabutan po namin yung maraming maraming taon na malayo yung gap ng written exam doon sa practical exam. Halimbawa, kapag na-exam ng June sa written, minsan umaabot pa yan ng mga 3 months, mga 4 months, even 5 months saka magpa-practical examination. Kaya po, kung kayo po ay nag-aabang ng lisensya, minsan aabutin kayo ng taon, no? Or even more than 1 year para matanggap nyo po yung inyong lisensya. Pero ngayon, under kay Engineer Tan, lo and behold,
Napakaganda po kasi kapag sinabi po nila first week ang schedule ng Oo, ano ayan ng o. DS Ayaw mo liwanag. examination, paki-mute po. Kapag ang ano po ang exam po ay ginanap ng first week ng June, halimbawa sa Monday ng first week ng June is written examination. The Tuesday that comes after that is yung time ng pag-check na inyong papel. And then pagka dumating po yung Wednesday, Thursday, Friday, or even pagkatapos po ng siguro hapon po or gabi ng Tuesday, lalabas na yung result. But normally, hindi po nila nilalabas o pinapublish yung mga nagfi-fail. Pagka lumabas yung result, actually po, ang ilalabas po ng DOH ay schedule po ng inyong oral practical examination, which could fall either on Thursday, Friday, Wednesday, Thursday, and Friday. Ayun po. Meaning to say, kapag hindi po lumabas yung pangalan po roon, wala po kayong schedule ng practical exam, it simply means hindi po kayo pumasa sa written examination. Unfortunately, hindi natin alam ang inyong result. Unfortunately, hindi natin makikita ang inyong pong test materials. Kasi ang DOH po, pass or fail lang sila. No? Pass or fail. Pero po, tulad makikita natin mamaya, 75% yung passing rate sa written. Yun lang po. Pagka nasa threshold kayo ng 75%, then that means you pass and then yung may schedule po kayo ng practical examination. Ayan. Ayun, na-mention natin kanina na when it comes to the venue, yun po, sila po ang nagbibigay ng schedule. And of course, with the recommendation ng DOH Regional Office. Ayan. So ngayon pa lang ha, dapat alam nyo na kung ano po, saan nyo po matatagpuan ang DOH Regional Office na kung saan kayo ay nasasakop. Kasi doon nyo po kukunin ang inyo pong license. Sa kanila niyo po kukunin po 'yon. Hindi niyo po kukunin sa institution, hindi niyo po kukunin sa DOH Central Office. Now, let's proceed doon dito sa susunod na talakayin po natin sa section 3 ng ating pong AO 2010-0034. Ito po ang mga qualification para po sa mga nais maging LMT. Una sa lahat, kailangan po ang applicant ay Filipino citizen. Ulitin ko po, hindi po pwede po pagka ang aplikante po ng licensure exam ay isang dayuhan. Kaya po hinahanap po lagi ang ating pong birth certificate. Ayan. Ang sumunod po ay ang aplikante must be at least 18 years old of age at the time of examination. So, kamakailan meron po tayong estudyante na nag-exam po siya, ang kanya pong edad ay 17. Kaya nung time na nag-submit po siya, hindi po siya nag-qualify kasi po wala pa po siya sa required edad, no? Legal age na kung saan ay pwede siya mag-examination. So, at least 18 years of age. Ang sumunod naman ay kailangan natin mag-produce ng Certificate of Good Moral Character. Saan po natin kukunin po ang Certificate of Good Moral Character? Ito po ay kukunin po natin sa barangay na kung saan po tayo naninirahan. Hindi po pwede po na tayo kukuha po ng ganitong certification sa isang barangay na hindi po tayo resident. Okay? So, kailangan po niyan, mayroon po tayong Certificate of Good Moral Character. Ang sumunod naman ay NBI clearance. Dati-rate, pwede po yung police clearance, pwede po yung tinatawag na fiscal clearance, provincial fiscal clearance, pero ngayon po, iisa na lang po ang clearance na hinahanap. At yun po ay ang NBI clearance. At ang NBI clearance sa ngayon, kung inyong mapapansin, ang haba po, ang duration po or ang kanya pong effectivity ay 1 year. Kaya at the time of submission ng requirements, dapat pasok po kayo doon sa prescription period ng NBI. Kapag lumagpas kayo na isang araw, no, ibig sabihin nun, nag-invalid siya ng isang araw, ibig sabihin po nun, hindi kayo makapag-exam. Kaya po, tiyakin nyo po na inyong NBI at the time na mag-exam po kayo, check nyo po, lalo na siguro sa ngayon kasi hindi pa natin alam kung ang schedule po ng deadline ng submission,
ang tansyahan nyo na lang po na at the time ng June, any day within June, dapat pasok po, ang active po ang inyo pong NBI clearance. Ang sumunod naman po ay ang pag-submit ng inyo pong medical certificate. Hindi po siya health certificate. Hindi po siya health card, no? Yung minsan kasi yan sa amin iba, oh sir, may health card na po ako, pwede na po to. Hindi po pwede po yan sa exam ng DOH. Ang kakailanganin ng DOH ay medical certificate coming from, take note, galing po sa isang government clinic or sa isang government hospital signed by a government physician. Tanong, pwede ba yung galing sa St. Luke's Hospital, galing sa Asian Hospital, hindi pwede? Bakit kamo? Kasi po, yun po ay mga private hospitals. Tandaan niyo po ha, pagka government hospital po, may letterhead po yan na nakalagay po yung pangalan po ng hospital at yung address po ng hospital. Ayun. Ngayon, sa inyong area, ang tingin ko po, kapag ka mayroon pong kayong kilala sa barangay health clinic, pwede na po yon kahit na barangay health clinic. For as long as government clinic at yan ay government doctor or physician ang pumirma ng inyo pong medical certificate. Now, gusto ko i-emphasize, wag niyong kaligtaan na kausapin po yung health facility na yon na mag-i-issue ng inyong medical certificate. Palagyan niyo po diyan ng statement saying that so and so is fit to take the DOH licensure examination. Naka-indicate po yan dito ha. Kasi po yung iba nagbibigay po, ang ginagawa po ay nakasulat po sa kanilang medical certificate, fit for employment, fit for to travel abroad. Pagka ganun po yung content ng inyo pong certificate, ng inyo pong medical certificate, hindi po yan tatanggapin po ng DOH. Ayan. So malinaw po yan. Ha? You really have to follow every detail na hinahanap po ng DOH kasi po napakahigpit nila pagdating po sa mga documents. Ayan. Ito naman po ay isa sa mga pinakamahalaga. Minimum academic requirement, minimum educational attainment ng mga maari mag-license examination sa DOH ay high school graduate, no? Kaya pagka undergrad ng high school, hindi pwede, no? Ito naman po, kapag nag-submit po kayo, halimbawa, kung kayo naman ay meron po kayong bachelor's degree, meron po kayong master's degree, pwede na po yung i-submit. Pero kung choice nyo po na mag-submit ng high school diploma, ito po yung dapat nating tandaan. Una sa lahat, ang DOH ayaw tumanggap ng original na copy ng inyong diploma. Ulitin ko po, hindi po sila tumatanggap ng original copy po ng high school diploma. Hindi po sila tumatanggap ng original copy po na inyo pong ALS, yung Alternative Learning System, sapagkat ang policy ng DOH kamakailan ay hindi sila magbabalik ng mga documents na sinubmit ng estudyante. Whether you are qualified or not, hindi nila po ibabalik po yan. Ayun po, linawin po natin po yon. Kaya po, mahalaga po na kayo po ay magsasubmit po na inyong diploma, ipa-certified true copy nyo po yan, CTC copy, doon sa school na kung saan po kayo nag-aral. Now, sir, pwede ba yung mag-CTC abogado? No way. Hindi po tatanggapin ng DOH kapag ang CTC ay nagmula sa isang abogado. Sabi po nila, ang CTC manggagaling sa school registrar na kung saan po kayo nag-aral. Yun po ha, malinaw na malinaw po yan. The idea again, as I have mentioned kanina, kasi po ayaw po nila magbalik ng any document na sinumite sa sa Health Facilities Services and Regulatory Bureau or sa CAMT. Ayan po. Malinaw na po yan ha. Malinaw po yan o maliwanag po yan sa sikat ng araw. Yun po. Yung sa age of kanina nakalimutan natin, at least 18 years old of age, ito po yung inyo pong birth certificate. Ayan. Sa birth certificate naman po, lagi nating tandaan, dapat consistent. Kung ano yung pangalan na nasa birth certificate, dapat yun ang pangalan na nasa inyo pong diploma. Kapag may kulang ko yun ng
kunwari may ibang spelling, yung ganon, or kung may discrepancy doon sa mga pangalan, kailangan ayusin nyo habang maaga sapagkat at any given time na mapansin po ng DOH na magkaiba yung pangalan, hindi nila po kayo i-allow mag-exam. Ayun po. So dapat walang walang gap. Question, sir, what if magkaiba yung aking pangalan sa nung aking birth certificate at nung aking poong diploma? Kasi at the time na po ako nag-high school, nakapag-asawa na po ako. Kapag ganun po, ang inyo pong dapat i-produce ay inyo pong, kung kayo po'y babae, ang inyo pong marriage contract. Because that would explain the difference. Bakit po iba yung pangalan na birth certificate, iba din pangalan po na iyo po mga succeeding na mga documents na ginagamit. Kaya po ha. So if you are a married person, pero kung ikaw ay married person, female na applicant, na ayaw mong baguhin yung iyo pong pangalan, no, based po yung sa iyo pong birth certificate at kayo nag-asawa ngunit gusto yung i-retain yung pangalan po ninyo nung kayo po ay dalaga pa, wala pong problema po 'yon. Wala pong problema po 'yon. Basta po importante consistent po ang inyo pong pangalan na nakapaloob sa mga document na isasubmit sa DOH. Ayan. Do we have any question or clarification so far on this? Meron bang tayong clarification? Oh, wala naman po, no? Tuloy tayo. Ayan. So, next requirement na hanapin sa inyo is yung Certificate of Training. Saan po siya manggagaling? Manggagaling po siya sa any DOH accredited training provider or training institution. Ano po ang ibig sabihin po nun? Ito po ay nanggagaling po sa any institution na kinikilala po ng DOH. So sa kasalukuyan sa buong Pilipinas, kung tama po yung aking pong recollection, there are only around 15 institutions na kinikilala po ng DOH. At diyan po kabilang po ang ating pong institution which is AUSA. Okay? So, saan nyo po yan pwedeng masilip? Pwede nyo pong tingnan doon po uli sa Health Facilities Services Regulatory Bureau na website at tingnan nyo po doon sa hanay po ng parang advisory yata yon na nandun po yung mga training institutions na kinikilala po ng DOH. Ano po ang dapat kasama po o nakapaloob po sa Certificate of Training? Dapat nakalagay po roon na kayo po ay nagkaroon po ng at least 60 hours of training on particular subjects like anatomy and physiology, microbiology and pathology, introduction to massage therapy application, and massage therapy practice or practice of massage therapy. Yun po ang mga subjects na nandun po dapat sa inyo pong certificate na ano po, endorsement kasama po sa endorsement sa DOH. Ayan po. Now, one thing that you might also notice, 60 hours yung academic training. Meron din po siyang binanggit po na 60 hours practical application. Okay. Kung titingnan na maigi, ano po ha, dapat meron kayong minimum na 60 hours of training. Kaso lang hindi naman po sila ganun kahigpit. Kaya ang atin lang pong assumption is kayo po habang nagti-training po kayo, nagpa-practice po kayo, tumatakbo yung metro ninyo po at we assume na lalo na kung kayo po ay matagal na po nagpa-practice, nagmamasahe, i-cover nyo na po yung hinahanap ng DOS na 60-hour practical massage, ano yan, yung training. Ayun po. So, mapapansin nyo, hindi na po tayo nagbibilang, no? Kung ilang taon ka na, o ilang oras na yung alam mo o yung practice mo sa pagmamasahe. But we assume that when you take the DOS examinations, bihasa na po kayo, magaling na po kayo, magagawa nyo na po yung 5 basic stroke manipulation, magagawa nyo na po yung 3 stages of massage, at kayo po ay papasa po pagdating po sa DOH oral and practical examination. Yan, yung mga fees na yan, sa ngayon, well, of course, yung inyong certificate of yung inyo pong application ay hindi nyo po kukunin sa AUSA. Hindi nyo po kukunin sa amin po yung certificate, yung inyo pong application.
DOH application para sa licensure examinations. Saan nyo po matatagpuan? Saan nyo po kukunin? Dito nyo lang po pwedeng kunin sa Health Facilities HF SRB. Ayan. Dito po sa website po, kumpletuhin na po natin, www.fhsrb.gov.ph. Yan po yung website po ng Health Facilities Services and Regulatory Bureau. Hanapin nyo po doon yung patungkol po sa massage. No, meron po silang page about the massage. Meron po silang advisory about the massage, and then doon nyo po madadownload ang inyo pong application form. Malit, no? Hindi ko mapalaki to eh. Hindi ko alam kung paano ko palakihin. Ayan, so, saan na ba yan dito? Anyway, so yan po yung ano po yung yan po yung website no na saan niyo po makikita lahat ng information about the exams, lahat ng information about the result of your exams, lahat ng schedule about pertaining to your oath taking, doon niyo po makikita o dito niyo po makikita sa website ng Health Facilities Services Regulatory Bureau. Ayan po. Now, once na nakuha nyo na po, ida-download nyo po yung application form. Pag na-download yung application form, ano po yan, back-to-back po yung application form ng DOH. Dalhin nyo po sa abogado, fill upan nyo po yan, dalhin nyo po sa abogado, ipanotaryo nyo po, at yan po maging kasama po sa inyong isasubmit. No? Una, isasubmit nyo muna sa amin, sa AUSA, and then we will be the one to bring those documents sa DOH. Ano yung kasama po noon? Maliban po sa application form, kailangan po mag-submit kayo ng 30 kopya ng inyong passport size photo. Ayan. Linawin po natin, hindi po 1 by 1, hindi po 2 by 2, hindi po half body ng inyo pong malaking, ano ba yon 4 by 6 ba yun na size ng photo, kung hindi po passport size no na photograph. Yun po lamang ang inyo pong dadalhin sa DOH. Okay, passport size photo po 'yan. Next. Ayan. Ang payment po ng examination fee, wag niyo na pong isipin po 'yan kasi po kami nang bahala po doon. Kasama na po 'yan sa inyo pong level 2 na payment. Kung hindi niyo po alam, ang level 2 payment po ay 2,900. Yan po yung pinaka-processing fee na po natin, no? Sa level 2 po 'yan, processing fee, DOH fee, and so on and so forth. Ang hindi lang po kasama po dyan is yung mga LBC payments. No, kung sakali lang na mayroon kami ipapadala sa inyo, then ano po, kailangan po kayo po magsisettle ng mga freight fee. Nabubulol na ako. Para po sa mga ganong mga documentation. But the rest, kami na pong bahala. Huwag na po kayong mag-alala. Sa level 2, kung hindi nyo po na, ano pa, hindi pa na-explain sa atin, yung level 2 po ay ito po yung proseso na po, ito na po yung stage na inyo pong pagsasanay para po kayo po ay magkaroon po ng mga mock exams, magkaroon po kayo ng mga preparation ng mga documents, yung mga ganon. And of course, meron din po tayong i-offer na mga free spam management courses, no? Spam management units or topics, no? So free na po 'yan na kasama po sa package po under the level 2. Tuloy po tayo. Scope of examination. There are two types of exam. The first type is the written exam or theoretical examination. Ang coverage po, katulad na sabi natin kanina, pag-uusapan po doon kasama po sa exam yung anatomy, physiology, microbiology, pathology, introduction to massage, massage application, massage practice. Lahat po doon po kukunin sa mga subject na ito, yung theoretical. Subalit, datapwat, nais naming i-emphasize sa inyo na malaki na po ang pagbabago when it comes to the examination. Bakit po? Kasi kamakailan lamang ang exam ng DOH is more on analysis. Ano ang ibig sabihin po noon? Kailangan marunong tayong mag-usisa ng mga situation at papaano natin ito i-apply
yung sa pamamagitan po ng pagmamasahe, yung mga bagay-bagay na itinuro sa atin. So, nung araw kasi ang exam is more on yung tinatawag natin na objective type. Pag sinabing objective type, yung exam is sino ang ganito, ano yung ginawa ng mga ito, ano ang mga enumerate nyo ang mga bagay-bagay patungkol dito. Pero sa ngayon is more on si Pedro umakyat sa puno ng mangga, nalaglag si Pedro, sumakit yung balakang, kinagabihan hindi siya nakatulog. Question number one, ano ang kanyang sitwasyon? Question number two, ano ang ano ang kanyang naramdaman? Bakit siya nag-ano ng karamdaman? Question number three, ano ang applicable na masahe na ibibigay kay Pedro? Question number four, ano ang hindi dapat masahe na ibigay sa kanyang sitwasyon? Yun po ay analytical. Ibig sabihin po noon, marunong tayo mag-usisa, marunong tayo mag-analyze patungkol doon sa bagay-bagay na maaring itanong sa atin ng DOH. Ayan. Kaya I am warning each and everyone, wag kayong nagme-memorize ng mga test questions. Parang naramdaman ko, parang sa aking karanasan noong araw, a long, long time ago, ako ay naging LNT 2000, 2004. Ang tagal na, no? Ako yung naging LMT 2004. Ngayon, mayroon po akong kaklase po na kumuha po ng exam. Ito po ang ano po, totoong nangyari. May classmate po kami sa review center na yon na nag-aral po ako ng LMT o nag-prepare po ng para sa LMT exam. Laging perfect yung kanyang ano, mga quizzes namin. Laging perfect, as in 100. So kung there are 100 items, 100 yung kanyang score. Laging ganon. Perfect lagi. Kaya sabi ko, naku, tumamang ito talaga magta-top to. Ito yung maging top 1. Kasi nung araw, mayroong mga top 10, no? Kinikilala ng DOH. Sabi ko, tumamang ito, magta-top top 1 ito. Grabe. Galing niya. Perfect. Yan. Alam niyo ang result? Awa ng Diyos. Pag take na ng exam, nung sabay ko nag-take ng exam, awa ng Diyos, hindi po siya pumasa. Bakit po? Kasi po ang ginawa ng mamang ito, hindi ko alam, binibili niya pa. Hindi ko alam, parang well, I do not want to speculate kasi kasalanan po yung nagbibintang po tayo. Pero yung aking naramdaman, binili niya kung saan-saan yung mga test materials. Paano ko nasabi po yon? Kasi at that time na kami po nag-i-exam, ang isang may-ari po ng training institution, alam po niya na empleyado po ako ng DOH. Noong time na yun, empleyado po ako ng DOH. Ako po'y kanyang kinausap. Sabi niya, Sir Benji, sabi niya ganon, pwede ba, baka may kilala ka dyan. Meron kang kilala na nagtatrabaho doon sa komite. Yung mga ganon, no? Baka may mapulot siya na ano doon, na test question. Akong bahala. Bigyan mo ako ng kopya. So sa madalit sabi, mayroong nagbumibili at nagbibenta ng mga test questions. Okay? So, ayun. Awa ng Diyos, hindi pumasa yung mama kasi minemorize niya, hindi siya nag-aaral nung mga lessons namin, ang kanyang inaral, yung test questions, which is wrong. Wag yung gagawin po yan. Even if we do the mock test later on, yung mga mock exams natin, yung mga quizzes natin, wag nyo i-memorize yung mga tanong. Intindihin nyo lang kung ano nakapaloob sa manual, kung ano nakasulat dito, intindihin nyo lang yung nasa manual, wala na kayong problema sa exam ng DOH. Kasi katulad nung nasasabi ko pa madalas, ang exam ng DOH, hindi po yan dinisenyo para sa college. Ang exam ng DOS, dinisenyo po yan para sa high school graduate. Ulitin ko po, dinisign po ito para sa high school graduate. Kaya wag kayong kabahan na, nako sir, baka hindi kami papasa, napakahirap ng tanong, marami po mga English na malalalim. Wag po kayong mag-alala kasi hindi po 'yon mangyayari. Malinaw po 'yon? Ayan. So malinaw po 'yon. Theoretical, ilang percent? Ang inyong passing rate sa theoretical is 75%. Later, you will find it out sa ating pong presentation. Pagkatapos po ng theoretical, written exam, pag kayo pumasa, then now the time for you to proceed sa
oral practical examination. Ano naman po yung oral practical examination? Okay, bilisan natin ng konti. Medyo malapit na tayo sa alauna. Ang oral practical examination, ito ay binubuo ng tatlong phases. We have the pre-massage, massage proper, and the post-massage. Lahat po ng ito, ang pre-massage is titingnan ng DOH kung marunong ba kayong mag-asikaso ng inyong client. Marunong ba kayong kumuha ng vital signs. Marunong ba kayong mag-fill up ng form para i-document nyo po yung inyo pong ginagawa. Ayun po ang pre-massage. Massage proper simply means alam nyo ba i-perform yung 5 basic stroke manipulations? Ano po yung 5 basic stroke manipulations? Effleurage, petrissage, friction, taputment, and vibration. Yung lima na yon, dapat ma-perform nyo na maigi. Ma-mention nyo po yung ano po yung variations, sub-variations, i-perform nyo na maigi. And then when you are asked about the benefit, you could mention the benefit and even the rationale kung saan nyo gagamitin po yung mga stroke na yaon. That that by itself is ano po yon, under po yan ng massage proper. What about the post massage? Post massage is when you are done with the massage at ano yung dapat mong gawin. Ano yung documentation na kailangan mong gawin? Ano yung sasabihin mo sa client para magkaroon siya ng aftercare na sinasabi? No? So lahat ng ito ay pag-uusapan natin sa mga darating na araw, kaya wag po kayong kabahan. Pero po pag gusto niyo po magkaroon po ng advance information, panoorin niyo po ang ating po mga three stages of massage. Ito po, three phases o three stages of massage na sa YouTube ng AUSA. No, nasa YouTube ng AUSA. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, hanapin niyo po yung free AUSA online video, yung ating pong official YouTube channel. Andoon po lahat ng mga YouTube na mga materials po natin. Uh, Yun. Hindi naman sa pagmamayabang, umabot ng mga mahigit 1,000. 1,000 yung mga video na nandoon. Okay. So, doon niyo po makikita po 'yon, no? But like what I said, huwag kayong mag-alala, pag-uusapan po natin po 'yan. Ang akin pong kaba ay pagka ang nag-a-apply at nag-mag-exam ay wala pong solid, no? Wala pong solid na karanasan sa masahe kasi medyo kakapa-kapa, mangangapa, I'm sorry. Mangangapa po ang mga ito, no? Kasi po, lahat naman po yan, kapag bihasa ka sa masahe, lalagyan na naman ng label, and then, yun, tandaan mo lang, and then, yun yung gagawin mo sa DOH. Now, mayroon po akong sekreto, atin-atin lang po yan. Huwag niyo po ipagkakalat. Ang exam ng DOH sa ngayon, kumpara nung araw, naranasan ko po yun nung araw eh. Kasi there was a time in the past, lahat na nag-exam, yung mga nag-exam, umaabot po ng daan-daan po yan. No? Libo-libo po nag-exam. Kaya sa dami ng examini, ang DOH hindi po nagdadalawang isip na magbagsak. No? Kaya sobrang higpit. May mga instance po na pag sinabi ng assessor, bawal tumingin sa inyong sa inyong mga seatmate, tumingin sa kanilang papel. Kapatid, kapag luminga ka lang ng konti ng ganun at nakakita ka ng assessor, anong mangyayari? Palalabasin ka na. Tapos na yung exam mo. Ganon. Ganon po kahigpit. Sa practical exam, kapag kayo ay, di ba, sasabihin namin sa inyo, di ba? Oh, ito yung mga gamit dadalhin nyo. Kailangan nyo ng sphygmomanometer, kailangan nyo ng thermometer, kailangan nyo ng oil, kailangan nyo ng alcohol. Now, kung sakasakaling pumasok kayo sa exam room, naiwanan nyo po yun yung towel, wala kayong dalang towel, alam po mangyayari, ikis na yung papel nyo. Ibig sabihin, hindi ka na pwede ma-exam. Sorry. Pero ngayon, pasalamat tayo sa Diyos kasi ngayon hindi na po sila kasing higpit nung araw. Yan, no? Ang ibig kong sabihin, sa ngayon kasi kapag halimbawa kayo po ay nag-practical exam at hindi kayo nakapasa, no? Kasi nakalimutan nyo, habang nagpe-perform kayo, nanginginig na kayo, doon pa lang, no? Sir, I am examining number, sir. Gumagano yung kamay nyo, inaabot nyo pala yung papel nyo, no? Tapos nung nag-perform na kayo, wala na, no?
black mental, no? Black mental na. Tama ba 'yon? Mental block. Na mental block na. Pag ganun pa lang, oh, wala, tumutulo na yung laway, gano'n, no? Gumagano na. Tapos, natulala na. Yung ganon. Kapag nangyari po yun, sa ngayon ha, sa ngayon, kakausapin ka ng assessor. Sasabihin, o sige, ganito na lang gawin mo. Miss Amy, alam ko, kinakabahan ka. Balik ka na lang mamayang hapon ha, saka ka na lang mag-perform. Ganon sila ka, ano bang term yun? Ganon sila ka considerate. Yan. Okay? So, wag kayong masyadong kabahan sa practical. Basta mag-practice lang kayo na mag-practice, alam niyo na mag-perform, tuturuan kayo ng mga technique, ano yung gagawin ninyo, malamang malamang papasa at papasa kayo sa practical exam. Wala bang palakpak diyan? Okay. So, ayun Sir, po, do no? you, sorry. Amy, Sorry. may dadagdag ka? Yes po, magtatanong lang po. Sir, do we need to bring katulad ng mga towel, mga oil, mga ganun? Yes, yes, yes. Kasama po yun sa inyong props, sa inyong pong paraphernalia. Pero pag-usapan yan later. Kasama yung magdadala kayo ng model. Oh, huwag kayong magdala ng manika, no? Dapat tao yung model nyo. Kasi baka mamaya manika yung dadalhin nyo. Doon kayo mag-perform. Ayun. Pero, Ems, huwag kang mag-alala. Pag-usapan natin yan later on. Okay? So, yun lang chismis ko na chinichismis ko sa inyo na good news, no? Good news. Kaya hindi naman sa pagmamayabang for the hindi naman first time pero for the latest na ano natin exam, ang ating examinee sa buong Mindanao, walang isang bumagsak sa written, walang isang bumagsak sa practical exam. Ayan. Puro online lahat po 'yon, no? There were only a few na mayroong face-to-face. What I'm saying here is mataas yung chance niyong pumasa basta mag-aaral lang po. Basta mag-aaral lang po. No, laging nasa klase, laging uma-attend ng quizzes, no, at higit sa lahat kukuha ng inyong practical exam. Ayun. Tuloy po tayo. It's almost yeah, 1 o'clock. Passing average 75%, sa written 75%, sa practical 75%. Ayun po. Kung sa AUSA po kayo mag-fail, we are following the pattern of DOH. If you don't pass our written exam, I will not allow you to take the practical exam or I will not consider your practical exam. So, pagka hindi kayo pumasa, you have to take the special exam. Tandaan nyo po, hindi madaling gumawa ng online exam. Marami po yung mga technicalities. Kaya po tayo ay naniningil ng special exam fee. Ayan. Kapag kayo ay sa graded na po 'yun ha. Sa ngayon wala pa tayong graded, no? Yung ating po mga unit test, walang graded po 'yun, hindi po graded. Pero pag sinabi kong graded, ibig sabihin po noon talagang wag kayong magmimintis na exam na ito kasi pag hindi kayo nakakuha, hindi kayo makakapasa. And I will not recommend you to DOH. Ayan. So, I think tamang-tama naman no. Medyo overtime na nga tayo ng konti. Do you have any clarification or anything to add dun sa ating discussion sa ngayon? Clarification, lalo na dun sa mga baguhan. Rex, may mga tanong ba kayo? Wala naman. Oh, sarap ng buhay ni Rex eh. Ah, wala kang tanong Rex. Okay na tayo. Paki-unmute mo. Naka-mute ka, hindi kita marinig. Baka next Ayan. day po, sir. Okay Meron na. naman. Oh, Yes, sige. sir. Okay, sige po. So, maraming salamat. Kung wala na po kayong karagdagang katanungan, katulad ng sinabi po natin, ah, yung mga libro, darating na po anytime. Ah, kaya lang po, namamasyal po yung libro. Kasi coming from UP, papadala yan sa atin sa location natin and then papadala ko yan sa inyo. Kaya, yun, mamamasyal yung inyong mga libro. May quiz Okay. bukas, sir? I'm sorry, Daryl. Anong tanong mo? May quiz pa bukas? Bukas, tomorrow, hindi pa naman Friday, di ba? Friday ba Ay, bukas? Friday ba Friday tomorrow? nga pala, oh. Oo nga, Friday. Sige.
Ayun, mag-short quiz tayo yung pinag-usapan natin ngayon. Siguro mga 20 items. Okay Magki-quiz po, tayo sir. ng Salamat. items. Okay. Pero ano po yan ha, hindi pa to graded. Kaya wag masyado kayong kabahan. No? Pero sa 20, dapat ano yun, pasado kayo dun sa 20 items. Oh. Unless kung gusto niyo po ng 50, pwede po, bigyan ko po ng 50. Kaya lang kawawa sila ni Rex kasi kapapasok lang nila. Pati sila ni Sir Joseph, manganga pa sila. Mga Pero, pa kami dito, sir. oo, ang mga quiz naman natin, nakaano naman yun eh, multiple choice naman eh. So, kung magaling ka mamili, makukuha mo yung mga sagot doon sa ating mga tanong. Sir Try Joseph, namin, meron sir. kang, Pwede mo ah, hula, sir. Rex. Sir Joseph, meron kang tanong, karagdagang tanong before we end? Sir Joseph, busy si Sir Joseph, ano po? Sir, Oo. si Emmy po ito. Tanong ko lang, Ems? sir. Yes, go ahead, Yes, sir. Ems. Sir, bakit po nasa UP na to, nasa Manila na, tapos kailangan pang ah, i-ship muna sa inyo bago i-ship uli sa amin? Yan ang magandang tanong mo, Ems. Ganito po, buti na natanong mo. Lahat ng Manila people, message nyo ako para po pwede nyo nang pick upin sa UP. Ayan. Buti na sabi mo, Ems. Kasi tulad sinabi mo, mamamasyal pa yan ng Jensen tapos padala ko sa inyo. Ah, Sabihin nyo lang po, lahat po ng Luzon na available, pwede nyo pong kunin sa UP. UP Diliman po ha, hindi po sa UP Los Baños. pero Ah, sir, di ba through LBC po yan? Yun na nga, kung sakasakali naman na nasa Manila kayo, gusto yung pick upin, pwede. Kaso lang po kasi, mahirap kasing utusan yung taga-UP na mag-LBC sa inyo. Ang madali ko lang gawin, utusan ko sila o pakiusapan ko sila, i-LBC sa akin. Pero kung individual sa inyo, ayun na po ang medyo pahirapan po tayo diyan kasi yung aking kapatid na nasa Manila ay nasa Cainta. No, so medyo malayo-layo po siya para mag-process po ng mga documents niyo at saka medyo busy po siya, nag-aaral po siya ng kanyang, may review po siya sa isang exam, no? So yun lang po yung aking but if you could wait, then ayun na lang, padala ko sa inyo. But if not, then mas maigi, daanan nyo na lang sa UP, sabihin ko na lang na pick upin nyo na lang po doon. Kasi po, unless kung okay din sa inyo, no? Okay din sa inyo, ipalala-move natin, no? Paglala-move kasi for pick up, so cash on delivery. Ayan. Kung kayo magka-cash on delivery, you let me know, reimburse ko na lang. Is that okay, Oo po. Ems? Okay lang yun, sir, sa akin kasi mas malayo din po ako. Kasi Kainta, ako Imus po. Oh. Oo, kung abot Um, ka ng Lala-move, ipalala-move natin. yes po, malapit lang naman sa kaya po ng Lala Move yan, sir. Kaya Ayan. Oh, through sige. Lala Move. Oo. Basta lahat ng Manila people sabihin niyo po sa akin, ipalala-move ko sa inyo. Meron po ako ngayon current na available kasi nagpa-print po tayo ng 25 copies. Yung iba na bigay na natin po sa iba sa inyo. And then meron po akong natitira mga 5 kopya. Kung gusto niyo po, advise me, ipalala-move ko na sa inyo. And then kung ano yung expense, you let me know, reimburse ko na lang kung sakali. Sir, isa po ako doon. Isa na po ako doon. Sa Lala Opo. Move. I-PM nyo po ako ha. PM nyo po sa akin yung inyo pong address na gagamitin for the Lala Move. Okay, sir. Ako din po, Okay? sir. Sige po. So maraming salamat. Yung grupo ni Sir Joseph, kasi kapapasok nyo pa lang, ano po, hindi po kayo, to follow na lang po yung sa inyo. But I'm still waiting for your payment para ma-process ko po yung mga libro. Ang priority po natin sa ngayon yung mga nauna pong naka-reserve. And just to explain po, kaya po medyo na late, gusto ko lang pong banggitin sa inyo na ni-review, ni-revise po natin yung manual. Yung buong libro po, ni-revise ko po yon kaya kayo ako humihingi ng paumanhin sa karimitan sa inyo. Last year pa ang iba nag-enroll, pero yung libro hindi pa dumarating kasi po ini-edit natin na maigi po yon. So, I can assure you, medyo mas malinis at mas maganda yung ating manual na gagamitin sa ngayon. Okay? Ayun po.
Sige po. So, I'll just take a look at some questions. Uh, Sir, di ba mga center po ng barangay sa IHU midwife po ang nag-check doon? Pwede ba sila? Hindi pwede po. Fatima, hindi pwede yung midwife. Doktor lang po ang pwedeng pumirma sa RHU. Yan. Sa barangay kasi, nakaschedule naman po yung doktor na pupunta. And then, pa-share ng address sa UP, sir. Malapit lang po ako. Pick up ko po. Salamat. Ayan. Sige. Ah, April, paki-PM mo ako directly para I will give the address sa UP and then sabihin ko po. Or yung ibang libro kasi may naligaw ako na libro na nandoon po sa kung mayroon pong malapit sa inyo sa Cubao, nasa isang spa yung ibang mga libro. Namasyal po yung mga libro. So pwede din po sa UP, pwede din po sa Cubao. Pick upin yung mga libro. Just let me know, PM nyo po ako kung nais nyo po magkaroon po ng copy, may padala, makuha nyo na po. Pwede na po pick upin within this week yung mga ibang book sa Manila. Ayan, PM nyo po ako. Okay, so maraming salamat. And again, we would like to welcome mga newcomers. Hindi natin na-welcome yung grupo nila ni Doc Carl ng TITAR and then yung grupo din po ni Ma'am CD. Ayan, meron po, marami po din po sila. And ayun po, welcome to our class. And we hope you enjoy doing training with us. We try our best to give you the very best. Ayan, Thank you, sir. parang commercial. Thank you so much. Maraming salamat, Rex, sa lahat. Maraming Thank salamat. you. Welcome muli sa ating training program. God bless and arigato gozaimasu. Thank you, Arigato. sir. Thank you po. Bye. Bye, sir. Thank you. Thank you. Bye Prepare for po. your quiz tomorrow, ha? May quiz kayo tomorrow. Prepare for Dora, that. sir. Tanong sana po ako, sir, Alas regarding 12 bukas. po. Mag-start na po yung quiz. Sana makapasok Okay na rin. po. Opo. Short quiz lang po tayo. Hindi, Hindi po inanda. graded yung quiz, ha? Kaya huwag kayong mag-alala kung hindi kayo papasa. Papasa Okay po po, si Sir sir. Rex. Papasa po kayo lahat. Okay, bye. God Oy, bless. Bye, Bella. sir. Bye, sir. Bye. Bye, classmate. Bye, classmates. See you tomorrow. Sir Bench, nag-message po ako, sir, sa Cubao na lang. Kuba, mas maganda. Malapit lang doon sa Yes po, Novotel. sir. Sige. Sige Okay. po, sir. Thank you. Bye. Arigato. Bye po.